たナイフが僕らの胸を貫いた雨のレスの上走り続けて傷ついて見失ってもまた忘れられない The skies are gray but we're still showing off our faith もう気にもならないぜ Play the pain 途切れないようにつなぐ点と点もう逃げない So we don't need the SOS 掴み取るのさ栄光そのハートに Flame on 限界なんてないって君の言葉に憧れてこの手を伸ばしたんだ全開出して泣いて笑ってまた雲降りのない空の下踏み出すのさあの場所へ汚れないように水たまりを避けて別のルートを探している時間はないんじゃない水たまりに映る空飛び越えて泥だらけになってもいいさそれが近道だ When I was just a kid everybody call me a wind 夢が人を強くするような面強さ分け合う like 2分の1悔しさで満たせ自分の位置迷わないさな anymore そのハートに flame on 絶対ないって言葉に逆らって誓った夢へとこの手を伸ばしてるんだ世界なんてもなくたって答えは僕らの胸の中にあるふとした想いで掴むんだIto na nagbabalik mga kaibigan. Naninigarilyo ka ba Kuya Denki? Bakit ang itim ng labi mo? Tingnan ko nga. Pwede. Hindi, yung gilagid ko maitim. Ano yan eh? Talagang ganyan ako eh. Pinanganak akong maitim ang gilagid. May kasabihan sila, pag maitim daw ang gilagid, masama ugali. So far, it's true. Hindi, joke lang. Pero may na tayo magkwentuhan mga kaibigan. Sa wakas, start na ng draft. Ito na po mga kaibigan, Game 3. Woo! Nakita natin kung paano yung performance ang parehong team. So far, so good. Parehong solid. This time around, Axe would be taken by Signature Trust for themselves. Gigabyte Mineski, no choice kundi pagsamahin itong dalawang mag-shotits. Vengeful Spirit at saka si Skyrath Mage. Kaya mahina pala yung volume kanina. Dala ata ng buhok. Bash. Pag natalada ba Mineski, laglag na nga po. Paring, ano. May laban bukas kung sakasakaling manalo ang Mineski. Sila yung lalaban sa The Prime. Para sa The Prime Grand Finals. Ang galing ano. Kung hindi man, it would be Signature. It's either Gigabyte Mineski or Signature Trust facing TP Shapa sa finals. Okay? Boss, thank you, mabati naman dito sa Baguio, lalo na kina Florence, Jaja at kay Janica na natutulog. Puyat sa panagbenga pero Dota pa rin. Salamat, boss, thank you. Walang problema, paring Renz. Ingat kayo dyan. Siguro tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Oy, the bands, Ayo and Earthshaker removing all those good setups para sa Signature Gaming. Samantalang ito namang Signature Doto, tinanggal si Storm ni Sumail at saka itong Draw Ranger na wala lang. Tinatawag nila magkabatid daw ba kami ni Jeyo? Hindi, layo kay Jeyo, boy. Si Jeyo, ibang liga yon. At saka layo naman apelyido kay Jeyo. Witch Doctor. Dire team pick. Ayan, 1-1 po ang score. Oy, Witch Doctor na lang daw ang kukunin ng Signature Doto dito. Nice one. Okay, so ang ganda na sustainability dito. Axe can actually, be amazing in this game. Blink in, call, tapos itong Boy Bawang Crackers.
Boss na kung ipapangalanan, kung papangalanan mo lang siguro yung ilong mo, anong magiging pangalan? Papangalanan ko tong, ano, Radiant team pick. ano kaya magandang pangalan sa ilong? The truth. Kasi you can't handle the truth. So, yung mga kaibigan, tuloy-tuloy lang muna tayo sa draft, Witch Doctor, tapos sino kaya ang susunod dito ng Signature Trust. Kasi ang sagot ng Gigabyte Mineski, pack na naman talagang gustong-gusto talaga. Mukhang sabi ni Tucci, napahiya ako gusto ko ulit mag-pack. Ha! Mambihira. Juggernaut. Dire team pick. Yeah, so tungtuwa kayo sa Genkai Nantenay Genkai Nantenay. Blues na yung iba, di na nagbo-blues, di na nagbo-blues yung PC nyo. Oo nga Nung dati nag-blue screen 10 seconds remaining. Yan, translate mo kanta, basta 5 seconds remaining. ay, ano nga ba nangyari? Oy, okay, taking a page out of Arcanis book. Sabi nila tayo naman ang mag for Protect 1. We're gonna get Medusa in our ranks alongside Puck for that coverage. Ang ganda rin ang gagawin ng Gigabyte Mineski dito kung nagpo for Protect 1 sila Maganda yung ano nila, shutdown potential, Ancient Seal, at saka yung Winning Rift. Meron silang Dream Coil dito, Stun, at saka Swap para protektahan si Medusa. Pero sa Signature Trust, very aggressive and sustain-oriented. I think this should have been banned by Gigabyte Mineski. Yan tuloy na pabayaan sa kusina. Nakuha nila si Witch Doctor at saka si Juggernaut. Naku po mga kaibigan, si Jaegernate, Healing Ward, Voodoo Restoration. Kapag nagmarcha na sila dito, medyo GG ang kuya natin. Naku po. Dire team ban. Hay. So ngayon medyo ano na ako, medyo gusto ko yung draft ng Signature Gaming. I am leaning towards Signature Trust right now. Ang ganda ng kanilang draft. And they also banned Phoenix. Wow. So hindi nila magagawa yung Phoenix Dusa combo, yun yung upauso ngayon Phoenix Dusa, pero tinanggal. Ayan. Si Santino daw si Tucci, di natin alam mga kaibigan, si Calvin pa rin ata kasi bumaba kanina si Calvin Gulpihin yan, masama pala ugali niyan. Pag maitim ang gilagid, breezy boy. O, di sige. 10 seconds. Pero yung mga kaibigan, Nyx Assassin would be for Signature Trust. So ito, support Nyx at saka Witch Doctor, Axe of Lane, Juggernaut safe lane, Queen of Pain mid. Sa Gigabyte Mineski, ito na yung tambalang mag-shotits. Kasama nila siguro si Medusa. Pack would be at mid or an off lane. Medusa might be at mid. Pack off lane para kay Kuku. Tapos this would be the kicker. Kung carry ba ito or mid. Alam na natin. Pwede lang kunin yung Troll Warlord para sa kanila. Maganda rin yung kombinasyon ng Troll at saka Medusa, Troll Dusa. Kasi makakita tayo ng Armalite. Tignan natin. Tagal. Isip na naman. Tagal. Dali na, troll na. Troll. Hoy. Bimbo, troll. parang aabot pa yung sinisigaw ko no. Mag-cast ka ba bukas, Kuya Dengi, kung matalo ang Mineski? Siguro. Pwede. Oo. Depende yan. Oo. I would lean towards yes. As long as ayaw nila Lon at Nitrike. Kung gusto nila Lon at Nitrike mag-cast, di sila. Diba? Pero kung wala, tapos kailangan, ako na as usual. Siyempre, taking one for the team na si Kuya Denki ninyo. Kailangan ko ng
Kailangan ko ng magandang payroll. At Necro! Oh, Animo Lasal. Tatlong Ateneo is dalawang Lasal. Ang lineup ngayon ng Gigabyte Mineski laban sa anong kulay to? Okay, may UP, may Maroon. Ito, may anong team ang Brown? Ito mala yellow so UST. Anong team ang purple? Di ko alam. Pula, ano to? Pwedeng UE, pwedeng Sining Lions, San Beda. Ayan, pero ito mga kaibigan, Gigabyte Mineski, Ateneo Lasal. Tingnan natin. Bakit pag nababanggit ang Storm sumail agad? Kasi, well, he revolutionized. Hindi naman siguro revolutionized, pero pinatunayan lang yun na sobrang lakas ng potential ni Storm. 10 seconds remaining. Matagal ko na kasi sinasabi yun eh. Like yung sinasabi na parang, alam nyo, yung Storm actually mahirap siyang counterin. Lalo na kapag nag-snowball. Pero yun nga, yun yung clincher. Pag napigilan mo mag-snowball, yari. Boss Denki, para sa iyo, sino mas magaling, Jaco or Santino? Knowing Santino since before, nung nag-cast ako Dota 1, nakikita ko na si Santino, dun ko siya nakilala. Sobrang taas ng potential niya talaga. Para sa akin, ano siya, kung sakasakali, kung hindi nangyari yung 3-2-2, ang layo na narating ni Jaco. Pero ayan, kung nasan ka man Jaco, shoutout sa'yo. Tagal na rin tayo nakakapagkwentuhan. Pero nung yung huli nating banding, yung uminom ka ng tubig na may dahon. Pero yun, Jaco or Santino, potential-wise, Jaco, pagdating sa execution, Santino. Tingnan natin kung ano mangyayari dito mga kaibigan. Nagkakitaan na ba sila? Pakilala ko ba sila dito? Parang nakakasawa na magpakilala ng mga players. Pwede, sige. Pero this time around, Lakels will be playing. Juggernaut, Shiro, Nyx Assassin, Boombel, ang Witch Doctor. Ito na mo makikita ni Arar at saka ni Tucci as Vengeful Spirit and Medusa respectively. Kuko dito as Pac. So offlane Pac nga ata. Samantalang Necro taking damage from Hehe as Axe. Bimbo, Necro, Solot, mga gulo na atang gusto ito. Ito na yung bawang crackers. Tumama sa tatlo, Tucci, iniikutan. Istanini pa. This time around mo si Tucci ang mamamatay. Siyang na first blood. Kuko getting the second blood. Shiro pato third blood ada. Isang click. Tamang-tama, wala pa yung mga krepepa. So 1 to 2 at the expense of Tucci. Nakakuha ng 2 kill ang Mineski and dalawang support pati yun. Samantalang itong si Necro kanina pa dyan nagbabadya. Kumuha na ng kanyang Heartstopper Aura kasi alam mo naman si Bimbo, alam mo ano yan eh, heart trap yan eh. Alam niya na medyo mataas-taas ang buhay ni Hehe, so kailangan niyang kantiin gamit ang kanyang heart trap aura. Samantalang aggressive Trident from Mineski, wow! Knowing na medyo maganda yung kanilang yung kanilang composition, Skywrath at saka Vengeful, ito yung mga comedy combo eh. Kahit sino, sobrang sarap ng punishment nito kung sino man ang mag-overextend, insta-silence, insta-slow, or insta-stun. Well, may sagot ang signature thrust dito kasi mas di hamak naman na mas sulit yung paralyzing cast kung sakasakali, especially in this kind of situation na mas maraming hero ang tatalbugan. Diba? Kuko mga kaibigan, this time around would be going mid. Sabi nila, Calvin, hindi mo kayang mahina ka palang mag-pack, ibigay natin kay Kuko Palad. Samantalang itignan natin kung kaya ba ni Tucci hard carry ngayon as Medusa. Well, anyway, meron silang Necro dito. So, alam mo na kaagad na ang Mineski gustong dalhin hanggang late game ang laro. Kasi si Necro, in my opinion, one of the best late game carries in the game. Yes, I said it, carry. Kasi, ang Reaper Sight with Aghanim Scepter, automatic, pag 50% ang buhay, patay. So, kahit Centaur yan na 5,000 ang buhay, mabawasan mo siya ng 2,500, insta-dead. Matic. So, yung ganung klaseng potential, sobrang ganda niya sa late game. Kalain mo yung asungot na kung on a normal game, kailangan mong patayin ng as in
from 5,000 to 0. Pag may necro kayo, kahit kalahati lang. Tapos na unboxing. Anyway, Bimbo hinahabol nito ni Hehe. Tignan natin. Oops, nagbagong isip. Mga kaibigan, samantalang mukhang patay si Shiro dito kahit may boy bawang crackers. Pero si Arasu, napatay naman ni Lakel. Owa, umikot-ikot, nag-jukes to go. Dito ni pinakagad. Shiro, haibo na siya. Sabi niya, level 1 lang ako, mabilis akong mabuhay. Pero wala nang follow-up. The score is now 2-3. Lamang sa last hit si Hehe at saka si Mypro. This time around, si Tucci medyo struggling pagdating sa last hits. Medyo mahirap ng konti dito ata para sa Mineski. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda-ganda ng composition talaga ng Signature Gaming ngayon. And with Juggernaut on their side, medyo I would lean towards them. Especially meron silang axe. Katulad yung mga kaibigan, binobossing lang ni Hehe tong si Bimbo. Call would be used. May stun galing kay RR to save his ally, pero mukhang mas ay hindi, wala na, hindi na nakapag-battle hunger. At ngayon naman ang panahon na si Hehe ang nasa takbuhan. 3 seconds, 2 seconds, 1 second to go. There goes the stun. Where is the follow-up? Right click na lang daw Call to make himself tougher. Pero sabi ko nga sa inyo, Heartstopper aura. Ayan, RR. Wala lang, boots lang. Tapos, Wave of Terror. Para cool. Bimbo, wala siyang sadist. Excuse me. Wala siyang sadist, so wala siyang sustain para sa mana. Samantalang Shiro, kalungkutan ng tawag dito, yung kanyang level 2 lang siya. Hindi mo nang siya makakuha ng magandang-gandang dito, XP window. Trying to gank, nasa ng boy bawang, walang bato si Mang Kepweng. Uy, tumama ang kanyang stun, pero na-silence kagad ni Owa. That presence of mind coming in from the Mineski support, that saves his ally dito. Munti ka na mamatay si Tucci. Layo kasi ni Benchi, nagtuban to sila eh. They are forced to actually rotate their supports just to save the ass of Jay. Pero okay lang naman yun, I think it was worth it. Ang negative dito is, nasayang yung tri-lane. Nasayang yung aggressive tri-lane ng Ostan. Hindi tumama this time around. Si Boombel medyo nasa peligro, no heal. All! Tatlong talbog! One more hit! One more hit! Medyo malayo nga lang. Batuhin mo na. Yan na, nabato na ng Dove Detergent. Aabot ba? Mauna bang Crepepas? Hindi. Mas mabilis ang ibon. So yun mga kaibigan, medyo ganda ng bounce dun eh. Na Rejoice Gaming dito itong Signature Dotto eh. Talaga nga namang sa bagay, maganda naman sa aggressive tri-lane situations ang Medusa kasi mas sulit yung kanyang talbog. Anyway, stun para kay Mypro. Silence na lang daw muna and the Dream Coil would be utilized enough to bring him down. So, Kukupad mga kaibigan, sobrang versatile. Sabi ko nga sa inyo talaga, sobrang galing itong batang to eh. Underrated. Siya yung, I think I would be speaking too soon, pero I would compare him to Universe in a Filipino way. Very underrated, wala masyadong pumapansin. Pero para sa akin, sobrang solid ng kanyang galaw. And to be honest, marami naman kasing Pinoy talent. Ano yun? Nagbabag na ata ang aking Dota. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Pero anyway, nakarit na po itong si Hehe at si Shiro. Bumablock, sinigawan na si Bimbo ni Mypro. Patay si si Owa. One more hit, 2 more hits. Come on, 1 more hit. Umabot ka na. Ang bilis maglakad nito ni Necro for some strange reason. Oy! Nice try, sir. Nice try, Bimbo. Isa pa to. Nice try, Kuku. Yearbeast. Nakita mo yung ginawa ni Jay? Time crisis. Alam niyo sa time crisis, diba? Yung binitawan niya yung sa pedal, bigla siyang nagtago. Reload! Pagtago niya ganyan.
Ayan, nasan daw sila Joven at Jesse Vash? Si Jesse Vash nasa Imba PH, bumuo siya ng bagong team. Si Joven, nag-aaral. Sabi ni Renz Maluyo, pabati naman kami dito sa Baguio, lalo na kanila Florence, kay Jaja at kay Ate Janica. Ay, kay Janica pala, na natutulog. Puyat sa Panagbenga Festival, pero Dota pa rin. Walang problema. Sige lang. Pero huwag niyong kakalimutan magpahinga kasi baka may pasok bukas, di ba? Hindi naman holiday eh. And so anyway, talagang time crisis nagtatago. Whoop! Kita. Baka daw, alam mo, it's better to take chances, di ba? Kaysa naman wala. Isa rin si Coco tago boy din siya dito, pero medyo sipat ng konti. Ayan, what's better is the hero cannot buy back. Ano na ba pinaglalaban natin dito? Di ko na naiintindihan. Oo, yung sa ulti ni yung ulti ni Necro. Yun nga. Sobrang halaga din yun eh. Alam nyo, sa sobrang standardized and optimized na ng Dota 2, sobrang halaga ng buyback sa late game. And the mechanic of Necro, na nagtatanggal siya ng capability para sa kalaban, or sa kalaban yun na makapag-buyback, pwede nang mag-spell yun ng victory or defeat. Imagine niyo sa isang close na laban, ma-ulti, ma-death sight ni Necropos yung carry ng kalaban, automatically pilay yung enemy team. Walang buyback, kahit gano'n pa karaming pera, hindi mo mabibili yun, hindi mo matutubos yung kasalanan mo, diba? So yun mga kaibigan, mukhang magpapang-abutan ata tayo dito, mas matagal pa yung pause kaysa sa laro. So ano ba to, kwentuhan muna. So, ito na ba? Nagabadya na ba tayo? Kwentuhan with Kuya D. Tadan! Year Beast end in 3 minutes. So, they're gonna wait for Year Beast to actually end. Is this a good decision coming in from the admins? I believe so. Is this a good thing for the viewers? Probably not, because they are all waiting. We have like 982 viewers right now. Yun. Mali. In-game! Ayan. Ano to? Wala, blanco. Yung kumanta. Palik ulit. Heist. 3 minutes daw ang hintayin natin mga kaibigan bago mag-resume ng game. So, anong pwedeng gawin? Ay, nako. Sige, item check na lang muna tayo or yung paborito kong gawin. Yan. Grabe, yung takbo ni Lakeles parang Naruto eh. Diba? Ganyan tumakbo sa Naruto eh. Either that or sumasayaw siya ng pandango sa ilaw. Tingnan natin lang yung mga hero. Wala, ito. Ito, quiz. Yan. 36 plus o 63. Plus 63. Ang galing ah. Ito naman si ano. Aba, nakangiti pa si Queen of Pain. May duguan dito. Pero masaya pa siya. Kanya, nakapatay ako. Nakagulat naman si Nyx Assassin. Kasi nakita ko na pala yan. Sabi lang side, kamusta? Wala, burado. Lupa. Dugo.
Si Dusa nasaan? Namamana. Si Venge nasaan? Uy, ang cute. Alam mo, ito yung paborito kong set kay ano eh. Kay Venge. Itong Dreadhawk. Dreadhawk to, di ba? Oh, Dreadhawk. Kasi ito lang yung kita yung kanyang ano eh. Yan. Yung ibang set niya, nakapantalon, may cover to. Ito wala. Talagang kita lang yung kanyang undies. Ang ganda. Yan, ang ganda. Nice one! Wala si Pac, dugo. Then, dugo. Scarlet Mage, naka ano, chest out. Then, kasi nanalo kanina, nanalo po kanina ng signature trust. Pabati naman kay Francis Magistrado. Sige, binabati ko. Pabati naman kay Gabi Montiero, galing Laguna. Sige, binabati ko. Excuse me. Anong balita sa execration? Okay, ito ang balita sa execration. Ang current lineup nila dito, si Kimo, si Primo, si JJ Garan, nakalimutan ko yung iba. Si Fox at saka si Jules. Yun ngayon ang execration. Sa mga nagtatanong nasa na si Yamaguchi. Si Yamaguchi ay bumalik na po sa sa CNS. Ayan, si Jesse Vash po nasa Imba PH, kasama niya si Jed, si Yeha, at saka nakalimutan ko na sino pa. Basta yung mga nasa leaderboards yun eh, karamihan, yung mga new bloods. Gina daw ba? Kaya madami nagagalit dun sa mga pogi daw sa yung binabati ni Mubot. Hugot segment, Denki. Wala mo hugot. Ang ano ko lang nagme-makeup ba ikaw? Hindi eh. Ayan. Ba't ikaw ba nagme-makeup ka ba? Bakla ka ba? Ayan. Nung dati nga, naalala ko nung nagbabanda ako, required kasing mag-makeup. Kailangan, kahit yung konting blush on. Tapos yung dati nga, kasi yung stylist talagang nag-i-insist na yung makeup artist sabi, kailangan talaga kayong make-upan. Sabi ko, drummer na naman ako, nasa likod ako, kailangan mo make-upan. Sabi, oo, kasi tinapatan daw na kami ng spotlight sa stage. Mukha kaming patay. Ganon daw yung itsura ng walang make-up doon. So, kailangan mo ng kahit man lang foundation para hindi ka mukhang puti lang or blanco lang. Yun daw yun yung point. So, yun. Kaya napilitan akong, kaya lahat kami, merong parang layer ng foundation, tapos may tawag dito. Yung sa labi, lip balm. Ganun, lahat daw yun. Ayan, nga pala shoutout sa UP Underground. Yan, nakakamiss ng tumugtog. Yan, yun lang yung mga rare instances na kailangan mag-makeup, and it's not because you wanna look pretty or anything. Wala, kailangan kasama sa trabaho. Pabati kay Mark Paolo ng Pisa, Italy. Sige. Pabati kay Bianca Denki. Sige, binabati ko si Bianca. Kaya na ko pa binabati si Bianca eh. Busy yun ngayon. Baby, I will
Be loving you till we're 70. Narinig kong, ano yun? Pero yung mga kaibigan, mukhang talagang wala na, hindi na mukhang bukas pa ata tayo re-resume ng laro. Ano kayo magandang gawin? Sige, tignan lang muna natin yung mga Black Hole of My Life. Aw! Ito naghanap kayo ng hugot. Ayan o, hugot. Black Hole of My Life. Eto, sinabi. Si Arar wala boring wala lang. Sino pa? Yun lang, wala nang ibang may FPG. Anak nung sa kabila. Kamusta? Si Ate FPG dito. Ni May Pro. Wala, boring din, lang. Nakasangga lang itong si DK. Sa may sino pa? Ito. Okay. Wala, boring. Wala lang. Ano lang siya. Well, pareho kami ng set. Hindi siya yung Dragon Pad. Wala. Cheap shit. Ito, ayan. Nakapapalo, pero wala ring inscription. Sila Kels ba yan? Pabati kay Kathy Cano dyan sa Iloilo. Pabati daw kay Troy Nigel Francisco. Pabati naman kay Dragon galing Antipolo. Pabati Kuya Lon, mga taga Bulacan. Sakto, wala si Lon. Kuya Denki, pabati naman yung teacher namin na nakakainis. Bakit nakakainis yung teacher mo, paring Renz Pineda? Kuya Denki, pabati naman po si Manu Pachoco. Salamat. Ano nga pala, sobrang late ng chat natin, 5 minutes kasi. Long quote! Kaya wala na, ang dami ko nang nasabi, late kayo magre-react. People fall in love with this ways. Kuya Denki, nakita mo na yung ginawa ng rave na courier? Hindi pa. Tignan ko. Hajimani no tozananike askani so fine for si Santino, boss, nasan na? Pacific? Kumaalala. Pabati po sa GF ko, sabi ni Nylon, si Kesha Cartoneros. Kuya Dengi, ano ang pinakamagaling na team sa Pinas para sa'yo? Sa Pinas? Nasa Pilipinas dapat Arcanis. Hands down. Yung Mineski, tulad ng sinabi ni Duno, marami pa silang kailangan patunayan. Ano ang chances na ma-invite ang Rave sa TI, sa next TI? 70%. Sa ngayon 70%. Unless na medyo di sila magkaroon ng magandang standing sa susunod na mga tournament. Ayan. Pabati naman kay Kelia, binigyan ako tsokolate. Congrats. Di ba sa yung ba PH din yung Koroko, sabi ni Rajin Twins? Anong Koroko? Yung Koroko no Basque? Hindi ko alam nakalimutan ko, hindi ko nabasa yung full roster, pero sinabihan ako ni Jesse Bash na yun nga, puro daw mga new bloods yung kinuha niya sa Imba PH. Siya yung magiging parang pinaka-leader.
Huwag kayong masyadong pakasiguro na invited na yung rave sa TI. Tandaan natin, 16 slots lang ang pwedeng makuha. That's it. Pabati Kuya Denki yung mga taga Bulacan. Sige, binabati ko yung lahat. Anong itsura nung bagong courier ng rave? Hindi ko pa nakikita. Tanong ko kanila, Mike. Pabati Denks dito kay Carlos sa Korea. Shoutout sa inyo dyan. Where my hands go... Ay, you're pala. Tagal! When your hands don't work like they used to before. Mali. Spectator lang. Ano role mo sa banda? Nag-drums ako, nag-bass. Yun. Wala bang sponsor ng PC at internet ang Pinoy? Wawa naman tayo eh. Ganun talaga ang buhay. Yeah. Hindi rin tayo makakuha ng magandang yung quality discussion kasi 5 minutes delay. Sobrang tagal nun. Kung siguro mga 3 minutes, 2 minutes delay, okay lang na magkwentuhan tayo eh. Pero ayan, ano lang ako, sobrang late ng reaction ko, sobrang late rin lang ng reaction niya. Boss Denki, nasaan team na ang idol ng madami na si Ewe? Tanong ni Clean Frank 17. Kung hindi mo alam tol, nag-retire na si Ewe. Nagtayo na siya ng kanyang internet shop. Yung pangalan ay Nix Computer Shop. Nakalimutan ko kung saan pero pinapadalaw niya ako. Hoy, ingay! Bumbel! Grabe, alas 10 na! Wow! Alam nyo, akala ko hanggang 8 lang ako. Disaster! Ano ba naman yan? Sira na naman yung aking mga plano sa buhay. Anyway, nag-reply nga pala si Eliza Taylor. Sabi niya sa akin, haha, ang lupit daw talaga ng Dota. Mga nasa Dota, yan. Alam mo, si Eliza Taylor kasi nag-umpisa siya sa Assault Fire at saka sa sa League of Legends at saka sa Assault Fire. Yun yung dati niyang tinututukan. Pero pero bigyan siya ng magandang break nung nag-host siya sa dalawang events, sa ESGS at saka sa MPGL SEA Grand Finals. And ayun, masumikat pa siya sa kahit sino sa amin. Nakakatuwa naman. I'm very proud of Eliza. Congrats. You deserve it. Woo! Hindi tayo pwedeng mag-call Mineski TV, guys, kasi hindi ko alam yung password. At paalala ko lang sa inyo na ako na lang mag-isa talaga dito sa office. Dito sa studio, I mean. Wala nang tao. Wala nang tao. Bukong gulo. Wala nang tao. Yun. Lungkot. Sino na player ng Mineski? Yun pa rin. Pabati, Ninja Call ng Toronto, boss. Ninja Call, nice one. Good luck sa rave. Tatalunin namin sila, boss. O sige, ewan ko mat mo gino-good luck yung rave, pero di naman sila kasali dito. EXG. Di sige, EXG. Paglaban mo.
Sabi ko nga sa inyo, late nga kasi ng 5 minutes, kaya yung mga sinasabi nyo sa akin, yung mga retort nyo, wala na. Panis na. Kailangan ko ng kape. Bibili nga akong kape mamaya. Ay, talaga. So, honey now. Boss Denki, pabati sa Nukwi family. Sorry kung na-botch ko yung pagbasa ng apelyido mo. Sa Marikina, thank you po. Boss Denki, pabati kay Ella at RJ ng Rome, Italy. Hello. Bakit di po nasaling Arcanis sa DAC? Well, you blame the administrator. Saan gusto nilang invite? Mineski. Ano ba magagawa natin? At saka Rave. Ano ginagawa? Wala na. Huh? Yun. Wala pa rin. Hindi pa ako nagpapagupit. Saklap. Hikes. Kuya Denki, saan po ba kayo nakatira sa bahay? Sa Taguig. Kuya Denki, magkano salary mo sa Mineski? Like what I said, hindi nga pwedeng sabihin kung magkano yung aking salary. Kasi, imagine mo yung kung ilang bata yung hindi na mag-aaral dahil malalaman nila na napakaganda ng buhay ng isang caster. Diba? At maganda na nga ito na wala akong kompetensya. Wala kami kakompetensya. Sobrang sarap ng buhay. Pero yan, basta. Kuya Denki, pabati po, sabi ni JB. Sige, binabati kita. JB. Ayan, nagsabi. Nagsabi si Bimbo. Yan o, if 5 minutes, if still got packet loss, go anyway. By the way, what is Pax gender? Ito. Sir Denki, bakit parang helmet yung buhok nyo? Di ba kasi ako nagpapagupit? Tinatamad mo pagupit. Boss Denki, babati po si Renzi at Christine Gusilatar. Sana tama yung pronunciation ko yan. Magto 2 years na po kasi. Congratulations! Abay, may tunay na pag-ibig. Anong anime recommend mo sa amin? Tanong ni Name was too short. Kasi hindi ako mahilig sa anime. Mahilig ako sa mecha. Mecha anime. Yan. So, Gundam. Yan. Yan. Basically, mecha. Ang hilig ko. So, hindi ako necessarily an anime fan. Pero offshoot siya. Yung mga mecha anime. Yan. So, yun. Kung mag-recommend ako sa'yo, I bet hindi mo naman siya ma-appreciate. Kasi kailangan talaga mahilig ka sa mecha. For you to appreciate, halimbawa, Gundams, ganun mga Getter Robo, mga Symphogear, Cross Ange, Valve Rave, Code Geass, mga ganyan. Yung ma-appreciate kung anime fan ka lang. Kung hindi ka mech fan, pointless. So yun, sorry guys kasi wala akong masasuggest. Ang konti lang ang napanood kong anime eh. Mga Bible Black, yan. La Blue Girl, yan. Yung mga alam kong anime. Dapat libre pabati tawag dito. Wala kasi eh. Walang laro eh. Anong gagawin? Ano? Anong gagawin?
Oh, ready na daw, sabi ni Jay. Ay, finally. So, ano nga pa nangyayari? Anong game na to? Nasaan na tayo? Kaya nga eh. Kung kayo guys, inaantok na at super puyat, isipin nyo naman yung mga players. Tapos isipin nyo naman din ako. Wawa naman ako. Mag-isa na nga lang ako dito. Alam nyo ba na ang nangyari na kanina, nagbabay na sa akin sila, sila Nico. Eh, ayaw ko namang akitin sila Calvin kasi syempre nagpaplano yun about the game. Kaya nga. Kuya Denki, kulit mag-cast nood pa habang nagawa reviewer. Pabati naman po, loner sa bahay, sabi ni Jello Ira. Gumagawa ka ng reviewer, good luck. Ayan. Buko na lang, favorite ni Denki. Ano ba yung buko? Hindi ko alam eh. Ayun na! Nag-reconnect na si Lakels. Pwede na ata. Ayan. Kuya Denki, may forever ba talaga? Tanong si Mons ng taga Cotabato. Yung pagkasabi kasi ng walang forever, para yun sa mga pessimists eh. Kasi ngayon ang problema sa mga kabataan ngayon or sa generation ngayon, kapag may problema, feeling nila, kasi nga ano yun eh, consumerist ideals, yun yung turo ng basically parang kulturang Amerika eh. Hindi naman siguro Amerika, pero influensya ng ng consumerism and na rin siguro, parang liberal thinking. Eh, parang may mga bagay na parang parang okay lang na itapon. Kapag hindi gumagana, tapon. Ganun. Pero nung mga dati kasi, kapag may problema, inaayos. So yun, kaya nauso yung walang forever. Kasi pag halimbawa, nag-away kayo ng shota mo, halimbawa, kasi ganito siya, hindi lagi siyang late. So naiinis ka sa kanya, nag-away kayo, break up kaagad ang solusyon. Eh baka naman kasi pwedeng magawa ng paraan, di ba? Yun. Kaya nga nagtatagal eh, di ba? Pero anyway, si Shiro dito mga mapaka-jaipots ni Owa, right click pa more. Hindi, binato na lang ng Dove detergent soap, patay. Nice one. Tapos na-DC na naman po sila Kels. Teka lang, sabihin ko sa chat. Kuya Denki, kung kamukha mo si Smaglas, kamukha naman ni Lon si Batas pag walang balbas. Hindi, ganito eh. Nung dati, kunento sa akin nila, nung kasi lagi ko nababanggit na, yan, natutuwa ako kasi kamukha ko si Smaglas. Pag nagkikentuhan kami, sabi sa akin nila, Dex, alam mo, buti nga sa Smaglas lang eh. Nung nag-umpisa daw si Lon, kamukha daw ni Lon, sabi sa chat, si John Lapus. Tapos si Trike daw, kamukha niya si Empoy. Yun talaga, di ko kinaya. Talagang tawa na ako ng tower. So, naisip ko, buti pa, sabihin pala nun, okay pa ako kasi at least Smaglas lang. Diba? Hindi naman ganun ka sagwa mukha ni Smag eh. Pero yung kamukha mo daw, John Lapus, tas Empoy, medyo yun, nun eh. Tindi nun, boy. Yun pala ang pinagdaanan ni Lalon at saka ni Trike. Packet loss na wala ng wallet. Nag-cheat si RTC, Boss Denki. Updated ka doon? Hindi eh. Ang tagal na wala ulit yung laro. Nakakaano pala, no? Nakakabusit din. Nakikita ko yung reaction nyo, sobrang late na. Ayan. May nagtanong sa akin, paborito kong Gundam.
Anyway, napatayin ni Mypro si RR. Yehe, dominating. Woo! The score is now 6-9. Lamang pa rin dito ang Mineski. Tingnan ng net worth. Ayan. 3.9 para kay Mypro. Sumunod na si Jay. Medyo dikit pa ang laban dito mga kaibigan. Hindi pa naman ganun ka-significant. Pero alam mo, hanga ko dito kasi at least naalala nila na ayaw nga pala may game pa. Sa mga itong sitwasyon talaga magkakatamaran eh. No. Zoids maganda. Tama ka dyan. Maganda talaga yung Zoids. Promise. The best talaga. Lalo na yung Chaotic Century. So may nagsabi, Code Geass Denki, fan ka rin ba? Actually, hindi ko masyadong nagustuhan yung Code Geass. Gusto ko lang yung Code Geass dahil sa OST. Mas maganda yung tugtog niya. Yan. Ano daw yung paborito kong Gundam? Well, kung itsura ng Gundam, pinaka-paborito yung itsura ng F91. Pero huli pa, Mypro, sumigaw. Pero walang tinamaan si dito, Jay. Napukpok ni Hehe. Hahabol ba sila dito? Sabi nila, pwede pa nilang i-jaipot ito, pero hindi na ata. Design-wise, gusto ko yung Gundam F91. Pagdating sa yung show, walang tatalo syempre sa Mobile Suit Gundam. Sa bagong show, I think 00, tapos Build Fighters. Yun yung isa sa mga paborito ko. Napanood ko na halos lahat, maliban sa Victory sa Mobile Suit Gundam Victory. At saka sa AGE, sa Gundam Age. Pero lahat ng Gundam, nasubukan ko ng panoorin, lalo na yung mga nasa Universal Century era. Pero mamaya na yung mga biyanehe dito, nasa ng ahas, binato na ni Tucci, nag-armor pa mo, pero let's see si Mypro sumasalo dito, sabi niya, tutulungan kita paring tol, mega kill for Mypro, 8-9 na po ang score, so the hyper-aggressive lineup that Signature Trust is trying to employ is working in their favor. Grabe. Samantalang si RR nag-deny ng Torres sa taas. Bimbo mga kaibigan, naisipan ng bumaba. Sabi niya, hindi ko na talaga kaya sa taas, Kuya Denki. Kailangan ko na magbago ng landas. Samantalang, pwesto dito si Bumbel at saka si Lakels. Hindi, mag-farm na lang daw siya muna. Pinipm ako eh. Na wait 11 go. Hindi nga gusto ko i-close yung Skype pero kailangan ko kasing naka-open siya dahil nagbabasa ako ng updates for this tournament. Ayan, sadly. Pero anyway, Bumbel, walang gagawin dito. He's just trying to get some XP. Level 6 na siya, so kaya nilang pumulso dito. Hehe, kamusta naman siya? Close to his Blink Dagger. Maya-maya, kaya nilang pumalag-palag. Shiro naman, still on his Boots of Speed. Mukhang rush blink na nito. Pero hindi niya, kailangan niya, feeling ko mas mahalaga sa kanya yung money. So, hindi naman siguro masama na bumili na kaagad ng Arcane Boots para medyo mas cool ng konti. Bumbel, aggressive, defense. Aggressive na defensive ward. But anyway, huli si Bumbel dito pala. Kinaret pa. Sayang. Pero alam ni Bumbel na merong aggressive wards ang Mineski. And this is a good position actually. We'll catch wards here, yung mga sobrang lalim like this, and of course, itong paboritong spot ng mga gustong mag-push. Yan. Pero kung ako sa kanya, medyo dito ko ibanda ilalagay. Yan. Kung ako lang yan. But anyway, Shiro mga kaibigan, meron siyang 20 takas dito. Pero yun lang nasipat ng Sentry, bayad na bayad. Omnislash na lang daw for ito, pero napukpok agad ni Hehe. RR, pukpok ba ulit? Ito na naman, double kill para kay Hehe. Double kill, yes it is. Pumasok na si Kuko Palad. Napaganda ng kanyang dito. May healing ward, nasira kaagad ni Bimbo. Bimbo, naglalakad, wala siyang mana dito pero meron na siyang bote. Sige, lalapit pa, hindi na tumigil na. Nag-smoke to battle that projectile. Maraming di nakakaalam nun. You can evade projectiles using smoke of BC. Call mga kaibigan para kay Tucci dito. Nako po si Tucci naging yagit. Dominating for Hehe. Bakit ganun ang score 11-11? Ba't parang lagi na lang pantay? Okay, 11-12 mga kaibigan. Kuku killing Mypro. The mega kill streak stolen by our Puck player. Wala na siyang ibang gagawin kundi tumakas.
Ops, tanini mga kaibigan. Bibo dito sinalo ang Death Ward ni Boombell. Radiant's middle tower is under attack. Boss Denki, parang hindi lang ata 5 minutes delay. Siguro 5 minutes delay sa Twitch. Tapos yung 5 minutes yung input lag namin. Input delay. Tapos mayroon pang provided. Ang alam ko, merong automatic 2 minutes delay ang sa Twitch eh. So, all in all, 7 minutes pa rin, tol. Ayan. So, the score is now, ayan na naman na naging 12-12. Parang ang dami na nangyari kanini. Ay, hindi. Tama pala. Accurate. Kasi, 2 kills eh. Ayan. So, 12-12 po ang score mga kaibigan. But let's look at the goal graph. 1K goal advantage para sa Mineski. XP wise, 2K para sa... ay, hindi pala. Mali. 1K net worth advantage para sa sa Signature Trust. Same deal sa XP, 2K nga lang. Pero lahat is in favor of Signature Trust right now, that our Thailand team. Dire's middle tower is under attack. Ayan. Ops. Abangers, hehe dito mga kaibigan, pumipwesto, nakaabang din ang kanyang mga katoto, Boombell and Shiro. Pero booking ng ward na ito. So tingnan mo naman kung saan nakapwesto ang ang Mineski. Talaga nasa may likuran. Silence mula kay Kuko. Oh, pero na-call si Kuko pa. Oy, that swap though! But why did they swap hehe? Instead of swapping Kuko away, and now that's an easy opportunity for for Signature Dotto to actually move in. Ano nangyayari? Bayan. Stun. Tinamaan si Owat. Monjay pa siya ng Olpan. Ako po 4-0. Grabe. O ngayon, wasak. 16-12 po ang score natin ngayon. Hehe. Papunta na siya sa kanyang kaya to Aganims. Excuse me. Tabati po sa Mineski CDO nag-tournament ngayon sa kagrupo ko HDCRU. Salamat po boss. Congratulations sa inyo. Galingan ninyo. Jireko. Yung Jireko kasi hinihintay ko munang matapos imbis na panoorin ko siya. Kasi siya yung latest ngayon yung Jireko. Ayong sabayan siya kasi kasabay niya yung try. Yung try, okay lang siyang every week ko hintayan. Pero yung Jireko, gusto kong panoorin ng isang buo. Ayan. At saka I'm reserving judgment eh. Kasi yun yung pagbabalik ni Tomino sa writing ng Gundam. Twing! Talagang pinger sila no? Boss Denki, pabati po kay Dan Argek Cabral na idol ko, mag-troll warlord. Sige, binabati ko siya. Oops. Sumigaw. Tucci actually moving in. Nag-call sa Crepepas. Medyo galit sa ilusyon nito ni paring Bimbo. Patay si Hehe. Nakarit pa. Kaya ba lang mabuhay ito? Yun lang. Omni Slash. Connecting. At mukhang susunod pa si Owa. That buyback from Hehe. 5 Oy, bitin. May bawang crackers, nakapagtakas mode, pero patay din siya. 5 kamote. That buyback though. That buyback. Buyback yun, di ba? Oh, buyback nga ni Hehe. Grabe. And now, of course, with that landslide victory, malamang sa malamang, Rosha na ito. Anong Gundam nostalgia? Anong Gundam nostalgia? Ano yun? Yung Mobile Gundam yung una, yung Kido Senshi Gundam. Mamaya ni mga kaibigan si Jay dito. RR patay na naman, double kill para kay Lakel Sansabon, umiikot. Right clickin mo. Pero meron nga lang Aegis. What to do in this kind of situations? Mukhang totoo nga ang intro boys.
structures are Grabe. Radiant's middle tower has been denied. Radiant's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. What to do in this kind of situation? Ano kayang inisip ng Mineski ngayon? Radiant's top Medyo kinakabahan ata ang mga kuya natin. Lakels dito proving to be a powerhouse right now. Tingnan mo ng item. Face, Madness, Yasha. Tapos itong si Hehe, pumupulso ngayon. Na-silent siya dito. No, nothing to do. Mypro. Oy! Wow! That coil and that silence! Isa-isang magbabagsakan ng signature trust dito na kapag Omni Slash sinolo ni RR, hindi hinati nila. Jay, konting agwat pa, nasa ng follow-up, pwede nilang i-carry si Mypro, pero hindi ang gusto nilang parahin talaga sila. Kaya ito na po ang carry ng kamatayan, Boom Panes. Unstoppable would be taken by Jay. Happy birthday, pera. Not to mention, Mypro dying as well at may stock pa sila dito na pwedeng kunin. So what a game mga kaibigan. Sagutan kung sagutan. Patingin ng goal graph po, nagkaroon ba ng matinding sway? Medyo maliit lang ng konti pero still significant lead. Significant tawag dito clash para sa Mineski. At shoutouts nga, di pala kiting ano ko yung mouse pointer ko, sayang naman. Ay, mukhang mapapasalabat ako pag uwi ko. Excuse me. Wala na akong tubig. So may stock sila. Sino kaya ang lilinis dito? Si Medusa, kamusta na kaya? Wala eh, medyo hindi pa siya mataba. Yasha pa lang oh. Pero alam nyo, provided na makakuha na nga pag tumaba-taba si Medusa, ang kailangan lang niyang ano dito, abangan, eh si, syempre, si Vendetta Akas at saka itong si Jag. Medyo makatsti eh. Hindi ko nga alam guys eh. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng gumagamit ng Juggernaut, bakit walang gumagamit ng Omni Knight pang counter. Ito pinag-usapan namin to ni Jaco eh. Si Omni Knight magandang counter para kay Jag. Kasi isipin nyo, kapag nagkakaroon na ng halimbawa clash, pag nagkaroon na ng saksakan, instant activate lang ng Guardian Angel, sira kaagad yung planong masama ni Jag. Walang ka-damage yung Omni Slash. So yun, hindi ko talaga alam kung bakit. Omni Knight mga kaibigan, sobrang bagay na bagay sa meta niyan ngayon. Pero oy mo, nagkami ng pinasukang gulo ata itong si Mimbo. Ito na nga, nagamit na ng Omni nag-heal. Pero napukpok siya ni Hehe. Stone Gaze would be used. Naging bato. Itong si Laker sabang umikot ko pa tinaga. Aray ko! 300! Ang sakit! Pero yun nga lang, wala ka nang kakampi. Tucci, sinwap ni RR, trying to help his ally, pero nasigawan, sabay pause. Kasi si Hehe na DC. Sabi ni Bero Cirque, gamitin nyo yung flak, 250 points lang. Oo nga, flak na, flak! Wrath! Grabe, DCC mga kaibigan, as usual. Yan, nag-iping na siya dito. Anong gagawin natin guys? Iping natin! Sige, para ano kunwari, ibigay nyo ang lakas nyo, iping nyo si Tucci. Para naman may magagawa yun. Naligtas, ops, nag-blink si Mypro. Tumatakas, hindi naabuti ng umaga at patay din as usual. Itong si RR. Samantala, si Kuko Palad mga kaibigan, 30 seconds to TP out mo. Kailangan niya maghanap ng susuk-sukang dito, puno. Kaya di na siya abutin. Lakas daw ng trust ngayon. Alam nyo guys, ang signature trust, malakas talaga yan. Kasi ito yung meat trust eh. Ito yung Pinoy Killers guys eh. 3 taon na
na pinipigilan ng Mitras na makaabante ang Mineski or any Pinoy team sa TI invite. Huwag niyong kakalimutan yan. Oops, ano mangyari ito? Si MyPro. Pwedeng puminterya, nakapag-inbis. Wala, may sinusundan. Ay, hindi nila sinundan si Bimbo. Sayang naman. Akala ko pa man din papaabante na yung, yung signature. Pero wala, di na naamoy. Sayang. Ayan. May next game pa po ba, Mineski? Pagtapos ito, Boss Denki, wala na. Pahinga-pahinga din pag may time, mga tropa pips. Ano ba naman ngayon? Maawa naman ngayon. Ops, Swapperino! Pero may blink out. Ba naman yan? Dapat alam nyo na kaagad yun. Kumain lang daw siya, pero pagbalik niya 5 kamote intro voice na daw. Eh, wala eh. Ops, kita yung sentry. Ay, kita yung ops nila dito. Pero ops, nag-BTB na sila. Kels para tumagataga. Omni slash would be used. Not to mention that death ward. Nandito naman si MyPro. Ops! Naku po, huli na naman si Kuko. Anong ginagawa mo dyan? Nasaan si Jay? Ito yung nahabol naman. Nagdadamoves, pero Jaypats din. Buhay lang si Medusa at mukhang magdudusa talaga siya. Grabe. Grabe. Parang ano, sila yung na-bloody massacre dito and they're stealing the the stacks of Mineski. Wow. Take note, andito pa rin lang yung natin, yung range. Same with, ay, hindi, ito ba? Ay, hindi, wala na rin pala. Yan, Parehong buhay ang tier 2 dito ng parehong teams. So, mukhang matagal-tagal pa nga ata ito. Kuha muna ba ako ng kape? Medyo matagal pa. The score is now 31-17. Let me look at the goal graph to see any significant loss. Wala. Dire-diretso paakyat papunta sa Signature Trust. XP. Hoy, paklik, please. 10K! 10K XP advantage. Patingin nga ng Hero Lev. Oh my goodness. 2-16, 1-14, 2-12. Yung mga kamote ng Mineski, tigo 11 lang. Saklap. 12K net worth para kay Lakeles. Ang highest nila sa Mineski si Bimbo. 8K lang. Ayan. Boss Denki, andyan ba si Jaco? Naglalaro siya sa AEL, sa Asia Elite League. Naglalaro-laro ng Scream. So, wala siya dito. Pero kung nga sana kung sakasakali man kunin ng Mineski si Jaco. Kasi sayang talaga eh. Dire's top tower is under attack. Anyway, MyPro, naka-hex na. Tignan mo naman rush hex. Wala, BKB would be coming up soon. May blink na to. Yes, blink. Tapos Void Stone. So, malamang Yules. Boombel. Papaaga Nims na rin. Si Lakels naka-BKB na. BKB Yasha. Mask of Madness. Axe naman. BKB at Blink. Sa kabilang side ng mapa, kamusta yung mga items? Si Bimbo naka-Rod of Athos. Yun. Tapos mapunta na siya sa Aganims. Owa naman, papunta sa, I don't know, pwedeng Dagon, pwedeng 4-staff, pero pwedeng 4-staff to malamang. Ops, kita ka boy, Shiro, nag-stun na, nasa na yung follow-up. Ito na lang, ginamito na lang ng Death Ward, it would put it me enough. Hindi, sinigawan na lang ni MyPro para sigurado, and Boombel would be on a killing spree. Talagang bawat bitaw ng skill ng Signature Trust ngayon, may mamamatay na isa eh. Very challenging for Mineski to do something here. Kita, King Boom mga kaibigan, blinkin si Kuko pala, ginamit na ng Dream Coil para lang siguradong mapatay nila. And that killing spree will be taken away by Owa. So malaki-laking gold sway yun, tignan mo naman, 700 ka agad yun. Grabe. Kawawa yung Omni sa Jug sa lane. Ano ka, Denki? Bakit mo kasi ipagle-lane si Omni at si Jug magkalaban? Ano ba naman to? Parang mag-iisip? Siyempre, pagdating sa lane, para mong sinabi yan na parang pag sinabi mo halimbawa, Doom, ika-counter ko kay, anong pangalan nito? Ayan, tol, namatay na si Jay gamit sa kamay nito ni Hehe.
Mamaya na nga lang. Parang sinabi mo na si Doom, ipangka-counter mo kay Brewmaster, tapos sasabihin mo, durug si Doom kay Brewmaster sa laning. Malamang, ba't mo kasi pagtatapatin si Doom at saka si Brew? Diba? Talagang kahit kailan lugi si Doom hanggat di pa siya level 6, hanggat wala pa yung Doom niya. Pero yun, kapag may Doom na, edi malamang, same with, kung Omni, pipiliin mo laban kay Juggernaut, hindi mo naman itatapat si Omni kay Juggernaut, may pagsuntukan siya, hindi. Diba? I-complement mo yun. Halimbawa, ang lineup mo is Omni PA. Yan yung, yun nga, gagawin ni Bimbo yun I think balang araw. Ginawa na namin dating lineup yun nung naglalaro-laro kami ng pub ni paring Bimbo. Omni PA. Dagger, Blink Strike, tapos Purification, ang sakit. Not to mention, napakaganda ng repel para kay para kay PA. So, tas ngayon, yung GA mo, gagamitin mo para sa Omni slash ng kalaban, di ba? Pag nag-clash. So, si Omni Knight, yung kit niya, solid na solid. Antay sa mga aggressive na lineup, obviously. So yun mga kaibigan, anyway, Roshan natin dito coming in from Signature Dotto. Kuha nila. Kina-cancel daw ni Tucci yung GG. Hindi, dapat lalabas yun sa chat kung GG. Ayan. Kung mapupunta na nga sa Signature Trust yung Roshan, second Roshan nito ata, kung yung nagkakamali, yun na nga, may diffusal pa. Itong sila Kells, kasi hindi na to Orbepek sobrang sulit na to ngayon. Samantalang Mineski, sama-sama no jutsu para i-push itong top tier 2 ng Signature Dotto. And they will be taking the tier 3 naman ang balak ata ng Mineski, ng Signature Trust. Ay! Ano to? Base race? Base race ba ito? Tignan natin. Drum roll please. Sinong unang bibigay? Bumigay po ang Signature Dotto. Sa bagay, iniwan nila sila Kelsa. Samantala, Ops, may Swapperino. Ang laking nito, ang laking axe. Gumamit na ng mahiwagang magic. Huli nila si Mypro. Pero after that, what's next? Patay si Vengeful. Wala nang BKB ang Signature Dotto. Nakuha ni Ops. Naku po, kukupalad. Mumamatay pa ata sa kamay nila Kelsa kapag blink out. Free racks ata for Signature dito. Samantalang call coming from buhay pa si Jay. Wala siyang mana to use his Scarlet. Naku po, pero kaya ng DPS. Kaya ng DPS. They are doing it. Nag-buyback si This is dangerous. Call na naman po. Pok. Tanggal ka agad ang isa. Susunod natin si Owa. Tingnan natin. Double kill para kay samantalang 2 racks ang natanggal ni Kells. Samantalang buhay pa itong mga barracks ng Signature Gaming. Mamatay ba? Hinahabol yung mga kaibigan. Nag-blink out. Si Kuko, di niya kaya yung BKB. May Omni Slash pa. Sayang! Anong gagawin mo? Ang ganda sana nung attempt dito nila Tucci and Company. Ang problema nga lang, may buyback si Hehe. And that buyback, twice in a row, sumira ng momentum ng Mineski. Sadyang hirap Ayan, edi wow. Anyway, nakabuo na ng Skadi itong si Medusa. Let's see if this would be good for him. Kailangan niya ng tankiness Skadi would be a good choice. Kaya niyang mag-kite dito. At saka kailangan din niya ng maganda-gandang sustain. Sumuli Swapperino. Shiro, right click. Patay ka agad. Sumunod pa sila Kells. Nagbabadya pero meron siyang dito. Meron siyang Aegis. Wow! Oy! That's Swapperino. Ay, that Daus Duzerino. Tanggal ka agad sila Kells. Meron siyang Aegis. Aabangan na ba nila ito? Abangers. Buhay. Nag-BKB sila Kells. Bash. Pumasok si Hehe. Oy! That Deathward! That Deathward! Oh my goodness! Aghanim Scepter Deathward! 4 ang patay! Ay, buhay na naman po si Coco Palad. Ay, wala na boses. Wala na
Grabe! Grabe yung death ward na yon. That perfect position, talbog sa muka. Nag-buyback na po ang Mineski mga kaibigan. Call para kay Tucci. Pero tinangkin niya, ininda niya yon. Swapper Rino mula kay RR. Let's see if these two heroes can actually wait through this one. Sabay pause! And wow! Just in the nick of time, biglang nadisi si Hehe. Ang cute naman. Wow, Bumbel. Hindi natin mga kametuchi. Kaya pa niya pumalag dito. Nako po. Oy, nakapukpok pa. Hehe, is on a killing spree. Bumbel is on a killing spree. My pro. Pumapalag. Tapos syempre, tatakas lang yan. Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo ginagawa ni My Pro! Gusto niyang tumira ng building. Mga kaibigan, hindi pa buo yung agarim. Syempre, hindi buo na ata. Dinadala na ng buo. Mana burn. Karit ng kamatayan. Patay ka agad si Bumbel. Pero nasaan? Nasa malayo. Nagpapaligo mga kaibigan. Luckless might be caught. Kaya pa ata dito nila Jay. Tingnan natin kung totoo nga ito. Naku, yun nga lang na Hex. Yun ang problema. Sira na naman ang momentum ng Mineski. Killing spree. Owa. Wala nang magagawa mga kaibigan. The snowball is on. And how would you stop this one? Well, you have Medusa. So, kung hindi sila susuko, kaya nila mag-turtle. Pero mukhang iba na ang gusto ng, ng Signature Gaming. Alam nila kasi they have to respect the fact na may Medusa. Hindi sila pwedeng magpa-mega-mega na lang. Hinakamol dito. Magja-jaypats ata. Samantalang Kuku, that utilization ng, ng Dream Core. Pero ito, all Omni-Slash. Aray! Dominating. Dominating din ang sakit ng ng diffusal at may divine pa! May divine pa! Ito talagang tinatawag na Tosbas. Tosbas Gaming. Grabe, at hanggang sa huli hindi nag-GG ang Mineski. Grabe, tingnan mo, wala na, sabi nila